So Father God, maraming salamat sa umagang ito. Sabi mo po, hindi ka tumitingin sa ability ng tao kung hindi sa kanilang availability. Lord, I'm available. Use me this morning. Ikaw po ang magsalita through me na kung ano po ang dapat naming gawin na siyang kagustuhan mo para sa amin. Lord, apart from you, wala akong magagawa. But with you, I can do anything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po. Yun, may tao. Are we blessed? Amen. Kasi po, ang topic natin ngayon is about blessings. No? Sabi nga natin, tanong ko nga po dito, meron pa po ba ditong mga merong gustong mangyari sa buhay nila na inaantay pa nilang mangyari? Amen. Kasi pag wala na kayong inaantay, dapat kasama na natin si Lord. Yung tatanungin ko, kung ano ang gusto mo pang mangyari sa buhay mo. Sister, ano po ang gusto mo pa? Ang gusto ko maging malakas sa pananampalataya at saka madala ko rin po ang pamilya ko sa Panginoon. Amen. Gusto niya madala ang pamilya niya sa Panginoon. Tulad ko, tulad nating lahat. Sister, ano pang inaasahan mo? Ganun din po. Madala ko lahat ng aking mga mahal sa buhay. Maging Kristiyano rin sila at mananampalataya. Amen. Gusto niya maging Kristiyano at madala kay Kristo. Sister, ano? Ang ma-reconcile po yung mga relationships na dahil hindi nagkakaintindihan sa faith. Amen. And it is done. Sister. Overflowing breakthroughs. Amen. Parang nabasa mo yung topic ko. Tita Fe, alam nyo kahit ganito, may inaasahan pa yan. Ano? Sige po, anong inaasahan nyo sa Panginoon? Ay, bigyan ako ni Lord ng lakas pa para ako makatulong sa iba. Amen. Parang nanay ko. Nasa bahay na lang, pero ang wish niya, makatulong pa. Alam nyo, hindi na nga, kung lumakad nga, umuusad na lang ang paa. Pero pag kinausap nyo, ano ba pwede ko itulong sa'yo? Nay, wala na, maupo ka na lang. Pero humahanap siya. Parang si Tita Fe, makatulong pa sa iba. Parang tayong lahat, madala ang pamilya. Maayos ang relasyon, iisa ang pananampalataya. Bakit? Pakialam ba natin kung di natin sila kasama, basta tayo ligtas? Pero hindi eh. Alam natin kung anong meron tayo dahil kaugnay tayo ni Jesus. Alam natin kung anong pagpapala, kung anong freedom ang meron tayo dahil kaugnay natin si Jesus. Alam natin na pag tayo nanalangin, dadating ang ipinalangin dahil kaugnay si Jesus. At kung ano ang meron tayo, gusto natin meron yung mahal natin sa buhay. Kaya iisa ang dalangin. Lord, masama ko yung pamilya ko. Pero alam mo, panahawakan nyo yung Acts 16:31, yan ang sinasabi ko sa cell group. If one in the family believes, the entire family is saved. Bakit? Dahil yung naniwala, hindi titigil ng pananampalataya, pagdadasal, na yung pamilya niya ay maligtas din. At anong naaral natin dati? The prayer of a righteous man availeth much. Kaya sabi niya, if one believes, the entire family, the entire clan, they are saved. Because of you who believed. Amen. Wala pa ako, introduction pa lang, pero gumagana na yung Panginoon. Kasi alam niyo, sabi ko kanina, Lord, I don't know what will come out of my mouth, just speak. Just speak. Alam mo ni Sister Jean yung schedule ko sa opisina. Pero alam nyo,
Pag binigyan ako ng topic, kahit hindi ko alam kung paano ko gagawin, kung saan ko kukunin, sige, yes Lord. Kasi ang sabi ni Lord, di ko naman tinitingnan ng abilidad mo eh. Ang tinitingnan ko, ikaw ba'y available para gamitin ko? Para maging mouthpiece ko. At yun ang pinanghahawakan ko ngayong umagang ito. Ang sabi po, tinanong ko sa inyo, ano pa ang inyong mga inaasahan? At ang mga inaasahan po nyo, alam nyo, it's something spiritual. Wala pong nagsabi sa inyo na ang inaasahan ko ay bahay at lupa. Na ang inaasahan ko ay magandang kotse. Na ang inaasahan ko ay mag-tour sa mundo. Sa lang po, nakikita ko sa inyong lahat ang pagmamahal ni Jesus. Na kung paano kayo minahal, gusto nyo maramdaman din ng mga minamahal nyo. Kaya siguro, off na ako dun sa sinulat ko. Kaya Lord, thank you Lord. Diba? Kasi saan mo iaasa ang pag-asa mo? Hindi sa tao. Walang magagawa ang tao na dalhin sila dito. Walang magagawa ang tao na maging paniniwala din ng mga minamahal nyo ang pinaniniwalaan nyo. Kasi ang kaya ng tao, limitado. Kaya nga sabi, pag sa tao ka umasa, anong sabi? Asa ka pa. Diba? Uy, may increase daw tayo, bibigyan daw tayo ng ganito. Sino yun? Asa ka pa. Uy, punta daw tayo sa Tagaytay. Sino may sabi? Siya? Asa ka pa. Kasi pag tao, limitado ang pwedeng magawa. Manapay hindi magawa. Pero pag ang pag-asa mo nakahook kay Jesus at sa kanyang mga pangako, yan ang sasabihin mo. Asa pa more. Asa pa more. No? Pag ang isang pag-asa mo natupad, anong gagawin mo? Asa pa more. Natupad, asa pa more. Pero pag hindi ka umaasa, wala kang expectations, asa ka pa. Diba? Wala kang inaasahan, wala kang ine-expect. Kaya hindi ba, sabi natin, pag pumunta kayo dito, o kahit saang si Jesus ang pinag-uusapan, umasa ka na may matatanggap ka. Kasi pagpunta mo dito at nakita mong ako nakatayo, ay siya, asa ka pa. Wala kang matatanggap. Pero kahit sinong tumayo, umasa kang may matatanggap ka dahil ginagamit lang siya ni Jesus, asa pa more. Amen. Kanino nakakabit ang iyong pag-asa? Ang katiyakan ng iyong pag-asa na kay Kristo. Bakit? Bakit nasa kay Kristo ang katiyakan? Dahil siya ang Diyos na buhay, na nakikita ka. Ano ang sinabi sa awit 34:15a? Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid. Tingnan niyo yung word Hindi sinabing ay nakatingin, ay nakatitig. Pag sinabing nakatitig, kahit kaliit-liit ang bagay sa'yo, nakikita niya, nasusuri niya, kasi nakatitig Di ba sabi nga, mahirap yung may tinitingnan at may tinititigan. Dahil pag nakatitig, mas intensyon. Ang sabi, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa matuwid. Sinong matuwid? Sinong matuwid dito, ngayong araw na ito? Taasan nyo, huwag kayong mahiya. Amen! Kasi ang sabi, the righteousness of God you are because of Christ Jesus. Pag sinabi mong matuwid ako, hindi ako nagyayabang sa sarili ko. Ang katuwiran ng Ama ay nasa akin dahil sa ginawa ni Jesus. At kaya naman nakatitig sa akin ang Panginoon dahil ako ay matuwid. Amen. Kaya dapat alam nyo, matanggap nyo na kayo ang katuwiran ng Panginoon dahil madaming pangako ang nakaakibat sa pagiging matuwid mo.
Pero kung hanggang ngayon hindi mo tinatanggap yon, doon ang problema kung bakit wala pa sa'yo ang susi. Nakatitig ang mata ng Panginoon sa matuwid. Alala niyo yung kwento ni Sister Jenny? Yung tungkol sa nasa bangka yung mga disciples, tapos sumasalungat sila sa alon, no? Kaya nahihirapan sila, hindi nila kasama nun si Jesus eh. Galing sila sa outreach, pinauna sila ni Jesus sa Bethsaida, si Jesus umakyat sa bundok at nanalangin. Yun naganap, sabi nga ni Sister Jenny, between 3 to 6. 3 ng umaga hanggang 6 ng umaga. At yun ang pinakamadilim na oras. Pag nandoon ka sa laot, nasubukan ko din yun pero umaga. Alam nyo yung wala kang makita, tubig, at saka clouds. Parang pag namatay ka doon, wala ngang makakakalam na namatay ka. Yun, gabi pa, nahihirapan pa sila. At si Jesus nasa bundok. Pero ano ang sabi doon sa Marcos 6:46? Nakita niyang nahihirapan sila sa paggaod, sapagkat pasulungat ang hangin sa kanila. Nasa bundok, pero nakita. Sa gitna ng dilim, nakita. Ano ibig sabihin nun sa buhay natin? Kahit nasa gitna ka ng ano pang ang pagsubok, wala mang nakakaalam nun na kahit sino, ang mata ng Panginoon nasa iyo, nakikita at lalapitan ka at tutulungan ka. Sa kwentong yon, humingi ba sila ng tulong? Pag binasa nyo yon, wala namang, doon sa isang kwento meron, nung kasama nila si Jesus sa bangka. Pero dito walang humingi ng tulong. Pero nakita sila at kusang lumapit ang Panginoon. Dahil ganun niyang kamahal ang kanyang mga hinirang. At tayo ang kanyang mga hinirang. Siya'y nakatitig sa bawat pangangailangan natin at mga inaasam natin. Isa pa, buhay si Kristo at siya ay nakakarinig, nadidinig niya tayo. Ang sabi sa awit 34:15b and 17, ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ito na naman, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Una, nakikita niya ang matuwid. Pangalawa, nadidinig niya ang matuwid. Sa bangka, ang alon siguro ganun-ganon. Di ba pag natutulog kayo tapos may bagyo? Yung shush, shush, ganyan. Nagigising kayo, tapos titingnan nyo may mga tuluda ba? Yung lakas lang ng patak ng ulan. Nagigising kayo. Pero dito sa kwentong to na nasa gitna sila ng laot na siguro mas malakas pa ang ingay, pati hampas ng alon, hindi nagising si Jesus. Saan siya nagising? Sa tawag ng mga apostoles. Panginoon, hindi ka ba nababagabag? Pag nandun ka sa ganun, yung boses mo, hinihipa na ng hangin, hindi na buong dadating sa kinakausap mo. Pero hindi siya nagising sa ingay ng mga alon, kundi sa dalangin. Kaya ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon. Tinanong ko kayo kanina, ano pa ang mga iniintay nyo, inaasahan nyo? Nung sinabi pa lang nyo, bago pa nyo sinabi, nadinig na ng Panginoon yung laman ng puso nyo. At ngayon pa lang, kanina pa lang, nagising ka pa lang, umaaksyon na siya sa panalangin mo. Ayaw niya na malulungkot ka, sapagkat ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Kaya huwag mo habaan yung mukha mo. Kasi andyan na yung sagot sa panalangin mo. Amen. Sabi sa unang Juan 5:14-15,
Mayroon tayong katiyakan sa pagharap sa Kanya. Ito ang kapanatagan na sa tuwing humihingi tayo ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, dinirinig niya ito. Yamang alam nating dinirinig niya ito, tayo sa anumang hingin natin, alam din nating natatamo natin ang mga kahilingan na hiningi sa Kanya. With faith, you receive what you ask from the Lord. Ang sabi, anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban. Lord, ano ba kalooban mo? Yung salita niya, ang kalooban niya para sa bawat isa. Ano ang pangangailangan mo? Humanap ka ng salita niya, ng promise niya, ukol sa pangangailangan mo. At gamit yung salita niya, idalangin mo sa Kanya. Anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, dinirinig niya. At anong sagot niya ngayon sa'yo? Yes. At anong tugon mo? Amen. Kuha natin, anong pangangailangan mo? Kagalingan? 1 Peter 2:24. Diba? Sabi niya, by your wounds I was healed. Anong kailangan mo? Pera? Mamaya babasahin natin. He was made poor so that you will be made rich. Anong kailangan mo? Buhay? He died so that you will live. Anong pangangailangan mo? Hanapin mo sa salita at idulog mo sa Kanya. Anumang bagay sa Kanyang kalooban, dinirinig niya. Amen. May nakukuha po ba tayo? Pangatlo, una, nakatitig sa'yo. Pangalawa, dinirinig ka. Pangatlo, kinakausap ka. Sino na dito nakarinig sa Panginoon? Kasi noon sabi ko, Lord, nung bago-bago ako katatanggap sa Kanya, Lord, paano kinakausap mo? Nagsasalita ka ba? Alam nyo, nung una akong born again, sa Katoliko po ako na born again. Nasa adoration room kami. Kung Katoliko po kayo nanggaling, alam nyong may adoration room sa bawat simbahang Katoliko. Yun po yung kwartong dimly lit, talagang isa lang ilaw ang nandun. Tas malamig. Tas nandun yung siboryo, malaking may araw, na nandun ang host na malaki. At ang tabernacle. And then, they speak, they pray their hearts out to the Lord. Nung katatanggap ko sa Panginoon, dinala kami doon. I was expectant. Kasi sabi nila, nagsasalita ang Panginoon. Hindi pa noon po aircon, free air. Yung ganon ginagawa pagka alas 7 ng gabi kasi after dinner, punta kami doon. Kinagat lang ako ng kinagat ng lamok pero I was expecting to hear from the Lord. Pero sila nakakarinig na. Ang mga mukha nila nakaharap sila doon sa tabernacle, but it was all so peaceful. They were all smiling as if they are really having a good time conversing with the Lord. Ako pikit ng pikit, lamok lang ang naani ko. Pero nung nakarinig po ako sa Kanya, sabi diyan, ang una niyang sasabihin ay giving you assurance. Palalakasin niya ang loob niyo. Kapipikit ko. Sabi ko, Lord, siguro naman anak mo din ako, tinanggap kita ba't hindi ako makarinig? And then He said, anak, pinakamasarap na tinig na narinig ko na boses ng Ama, anak, mahal kita. And that is an assurance. Ano po ang mga naririnig nyo? Anak, hindi kita iiwan. Anak, I am the Lord that heals you. Anak, I am in control. Anak, kasama kita. Mahal kita. Yan ang unang pasok niya sa ating lahat because He gives us
assurance. Anong sabi? Doon sa kinukwento natin kanina, yung naglakad ang Panginoon sa tubig. Naglalakad na siya sa tubig. Sabi niya, nagsalita kaagad si Jesus na sinasabi sa kanila, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. Matatakot ka talaga sa gitna ng kawalan, may makita kang naglalakad. So the Lord assures you. Pag nasa gitna ka ng problema, anak, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. At pag narinig mo na yon, ang pangalawa ng gagawin niya ay tuturo sa'yo. Ang gagawin mo, He will guide you. At yan ang sinasabi sa Mateo 14:27. He will guide you. At yan yung sinasabi sa Mateo 14:28. Sumagot sa kanya si Pedro. Sabi niya, huwag kayong matakot, di ba? Tapos sumagot si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga, hayaan mong makaparian ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Nag-react diba? Kinomfort ka ni God. Magre-react ka. Alam nga naman tuod tayo, walang reaction. Diba pag kinomfort ka, nagkakaroon ka ng confidence, na a-uplift ka sa anumang dinaraanan mo. At sasabihin niya, ang gagawin mo, halika. Alam niyo, narinig ko yung anak-anak, nagkaroon ako ng confidence, ay anak nga ako, nakakarinig din ako. Alam niyo yung unang utos, patawarin mo sila. Ang dami ko palang kinaiinisan, life size, ang mga mukha ng pinakita sa akin para patawarin ko. And I did. At pagkatapos nun, lahat ang dami niyang ipinangako sa akin. May mga natupad na, may mga iniintay pa ako. Anong 19 yon? 1989. May iniintay pa ako. Ilan taon na yon? 89, 99, 9. Malapit nang mag-30. But do I give up hope? Hindi. Kasi madami na ngang natupad Yung pa ang hindi kayang tuparin, darating yun. Ganon din sa atin. Madami nang natupad, di ba? Pero may iniintay ka pa. Give up ka ba? Hindi. Ang dami nang natupad. Matutupad yun. Meron lang iniintay mula sa atin. Halika, sabi. Nakalakad ba si Pedro? Nakalakad. Bakit? Nung nakatuon siya, sa paningin niya, nakatuon lang kay Jesus. Sa mga iniintay natin, nakatuon pa ba sa pangako ang mga mata natin? O naglalakbay na para ilagay ang pag-asa sa tao, sa bagay, sa sarili? Huwag po natin ilagay sa tao, sa bagay, sa sarili ang pag-asa sa mga matagal na nating inaasahan. Ituon natin at ituloy na ituon sa salita at sa pangako na ibinigay sa atin. At tulad ni Pedro, lalakad tayo sa tubig. Expect from the Lord and you will see the supernatural happen in your lives. Expect, yun lang po ang hinihingi niya, for us to expect from Him. Ano pa po? Bakit tayo sa Kanya magtitiwala? Dahil lumalakdaw na ako. Dahil siya, tulad natin, ay naging tao. Di ba kung meron kang sakit, kanino ka pupunta? Sa abogado? Sa doktor. Kasi alam niya. Kung may problema ka sa pera, saan ka pupunta? Sa basurero? Hindi. Doon sa matagumpay ang negosyo. Alam niyang humawak ng pera. Kung may problema ka sa sa buhay may asawa, tatakbo ka ba sa isang dalaga o binata? Hindi. Tatakbo ka sa isang tao na successful ang married life. Sa lahat ng dinadaanan nating hirap, kanino ka tatakbo? Kay Kristo. Dahil lahat
ng hirap na dinaraanan natin, dinanas niya at higit pa. Kinuha niya nga lahat ng paghihirap natin para hindi na tayo lumakad sa paghihirap. Kaya kailangan sa Kanya mo lang ilagay ang pag-asa mo dahil naiintindihan niya ang bawat nagaganap sa buhay natin. Huli, bakit may katiyakan kay Kristo? Dahil kakampi natin siya. Diba? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang lalaban sa atin? Kung hirap na tayo sa buhay, o nga sabi ko noon, ano ang post ng Kristiyano? Hindi ganun. Hindi ganyan. Diba? Ito, Lord, hindi ko na kaya. Huwag mo na intayin yung hindi mo makaya. Lord, gagawin ko to. Lord, tama ba ito? Isuko mo lagi sa Kanya dahil kakampi mo siya, ilalaban ka niya. Hindi ka niya papabayaan, hindi ka niya iiwan sa kangkungan. And so, ang pag-asa natin nasa Panginoon. Tingnan natin ang buhay ni Abraham. Si Abraham, 100 years old na, wala pa yung pangako. Bumigay ba siya? Hindi. Abraham continued to expect from God. Ang sabi sa Roma 4:19-21, sa kanyang pananampalatayang hindi nanghihina, hindi niya itinuring na parang patay ang kanyang sariling katawan. 100 ka na, kulubot na yon. Siya ay halos 100 taon noon. Hindi rin niya itinuring na patay ang bahay bata ni Sarah. Siguro gano'n na din si Sarah. 50 nga lang ngayon, menopause na Yung pang mag-80 ka siguro or 90. Hindi niya tinuring na patay ang bahay bata ni Sarah. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos sa inyo? Yung sa akin, magte-30 anyos na. Pero hindi ako nag-aalinlangan sa pamamagitan ng hindi pagsampalataya. Sa halip siya ay lumakas sa pananampalataya na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Lubos siyang nakakatiyak na magagawa ng Diyos ang kanyang ipinangako. Sa mga tinanong ko, magagawa ba ng Diyos yung mga inaasam nyo? Amen! Yun lang iniintay ni Lord. Nakita niya ang puso mo, ayan na yung pinangako niya sa'yo. Hindi siya bumitaw, hindi nawala ang expectation niya sa Panginoon. Kasi alam nyo, sino ba ang papatay ng expectation nyo? Ang tao, ang sarili nyo, ang mga circumstances. I-accuse ka. Kaya mo pa ba yan? Tanda-tanda mo na. Nung bata ka pa siguro, pwedeng maabot mo yung mga pangarap mo. Kaya mo ba yan? Yan lang pinag-aralan mo? Anong match mo sa nag-graduate sa Ateneo, sa Lasal? Kaya mo ba yan? Accusing. Putting you down. Huwag mo intindihin yun. Tao lang yun Pero si Lord, never kang i-put down. Never kang i-accuse. Kasi sa Panginoon, ikaw ay isang masterpiece. Nilikha ka niya, nakawangis niya, at minsan, hindi ka niya ida-down. Noong bago siya mamatay sa krus, hindi nga niya dinown yung adulterous woman Ngayon pang namatay na siya sa krus, na kinuha na niya lahat ng sumpa, ngayon pa tayo ma-down? Hindi. We live in the favor of the Lord. Ikaw, ako, we are the favored ones. Amen? Alam po ba niya ibig sabihin ng favored ones? Wala kayong ginagawa pero ang pabor dumadating lang. Hindi po ibig sabihin na maging Juan tamad tayo. Pero sa
ating paggawa, lagi nating kasama ang Panginoon. Every step you make, Lord, tama ba? Step 2, Lord, ito ba? Ano po ang step 3? Kaya alam mo na you are walking in the favor of the Lord. Because you never step nang sa sarili mong lakas, nang sa sarili mong connection, si Lord lang. Amen. At yun po ang hinahanap niya sa atin. Ano ang nangyari sa expectation ng Abraham? Natanggap niya ba? Natanggap niya. Abraham received the manifestation. Bakit? Hebrews 6:13 to 18. When God made His promise to Abraham, He backed it to the hilt. Sabi ko, ano ba yung hilt? Kasi po yung sa Tagalog, mas malalim hindi ko maintindihan. Kaya yung English ang kinuha ko. He backed it to the hilt. He backed it hanggang puno. Putting His own reputation on the line. Ano ba ang reputasyon ni Lord? Wala kang halos masabi. He said, I promise that I'll bless you with everything I have. Bless and bless and bless. Yun ang sinabi niya kay Abraham. Abraham stuck to it. Inakap ni Abraham ang promise. Hindi niya iniwan hanggat hindi nangyari. Got everything that had been promised to him. Alam niyo, pag ang tao nangako, ang mundo humahanap ng garantor. Sino dito ang nangungutang? Diba? Pag nangutang ka, hindi sapat yung maganda mong ID at yung pangako mo. Hahanap ng mas bigatin sa'yo para kung hindi ka makabayad, may sasalo. Pag sa tao ka, umasa, kailangan may garantor. Pag sa Diyos ka umasa, garantisado ka. Kasi ang Panginoon, hindi magtatalusira sa pangako niya at hindi siya nagsisinungaling. Kaya nga sabi niya, putting His own reputation on the line. So pag kayo ay nanalangin, may hiningi, using His word, then wait and expect it will happen to you. Pero ano ang susi sa pagtanggap ng ating inaasam? Di ba sabi po natin, two-way lagi yun hindi man pwedeng si Lord, si Lord, si Lord. Minigay na niya lahat, ba't hindi mo natatanggap? Hindi mo ginagawa yung maniwala at tumanggap. So, ano ang susi? Tatlo po yan. Ang una, bagong paningin. Kung makikita nyo, renewal of the mind yan inisa-isa. Bagong paningin. When we expect our vision change, we visualize as if we have it. Alam nyo doon sa mga nagsabing gusto niya makasama niya yung mga anak nyo. Ito ang ginagawa ko doon vini-visualize ko. Asawa ko, ako, anak ko. Ito kami Kailan ko pa visualize niyan? Diyos ko po. Nandun pa ako sa kung anong community. But I never stop visualizing it. You will never stop visualizing things that are good, especially if it is for your loved one. At alam ko, dadating yun. Dadating yun. And so, you expect, you visualize that you have it. Tulad po ng babaeng nais magkaroon ng anak. Pagkatapos nilang mag-asawa, nag-honeymoon. Ako nung ganon, pag madapit na ang period ko, Lord, sana wala. Alam to ng mga kababaihan, hate natin ang period. Kasi yun parang basta hate ko yun. Pero nung nag-asawa ko, gusto ko talagang wag dumating. Ulit. But why you are expecting that you will have a baby? Because you got married.
nandyan na, then you visualize things more. Hanggang sa lumabas ang baby. Sino dito ang may gustong mag-abroad? Visualize mo yung sarili mo. Nagse-selfie sa Eiffel Tower. Nagse-selfie sa kahit sang magandang lugar na gusto mo. Tulad ng pagse-selfie ng mga kaibigan mo sa Facebook. If you visualize yourself, gusto mo ng kotse, you visualize your car. Gusto mo ng bahay at lupa, you visualize it in the place that you want. Alam nyo, nang multi-level kami, huwag nyo gagawin na. Pinagawa kami ng dream book, o basta nakakollage doon lahat ng gusto mo. Ginawa namin. But that was worldly. Pero gawin nyo yun para sa Lord. Alam mo, biblical pala yung dream book. Sabi sa Habakuk 2:2. Then the Lord answered me and said, write the vision and engrave it plainly on clay tablets. Kasi nung panahon na yun, tablets talaga. Sa atin, dream book. So the one who reads it will run. Ikaw na lagi mong nakikita yon. Hindi mamamatay ang pag-asa. For the vision is yet for an appointed future time. It hurries toward the goal of fulfillment. It will not fail. Even though it delays, wait patiently. Because it will certainly come, it will not delay. Ano po mga gusto nyo? Kung mahihirapan itong mag-imagine, gumawa kayo ng dream book. Isabit nyo sa kung saan nyo laging makikita. At i-claim nyo every morning together with the promise that you received from the Lord. Biblical, and then it will come. Amen. Bagong paningin, sundan mo ng bagong pananalita. Bakit po? Ang words mo, may power. Si Ernie Baron yun di ba? Pag may knowledge, may power, sabi niya. Ang words mo, may power. Sabi doon, your speaking change, you talk about it. Sa babaeng buntis, wala na siyang ginawa kundi pag-usapan ang nararamdaman niya. Alam mo, ang bait nitong anak ko, hindi siya sipa ng sipa paggabi. Alam mo, ang lakas nito, ang lakas sumipa. Tamo, lahat ng mabuti nakikita niya, pag malakas, malakas. Di siya nagagalit. Saan ka nakakita ng buntis na, buwisit naman to, ang sakit-sakit sumipa. Hindi. Pag masakit sumipa, ang lakas. Pag hindi sumisipa, ang bait. Pag pinariringgan mo ng mga music dyan, kasi sabi paringgan daw yung bata. Alam mo, ang talino nitong batang to. Pag rock ang music, rock din siya. Pag soft, naku. Because that is how the mother looks at the child inside of her. She speaks with what? Lahat ng appreciation, lahat ng papuri dun sa anak. You speak your dream. Ay, makakapunta ako sa Paris. Ay, mabibili ko yung pulang, magandang kotse. Audi, whatever, di ko alam, yung kotse. Ay, titira ako sa Baguio, may bahay ako sa Baguio, may bahay ako sa Tagaytay, At hindi ka nangangarap ng dahil sa hinagap. Nangangarap ka dahil binigyan ka ng vision. At saan nanggagaling ang vision? From the Lord who plants the vision in your heart. Alam nyo, tuwan-tuwa ako sa asawa ko. Nagka-vision kahapon, tanghaling tapat. Sabi niya, Ma, nanaginip ako. Ang laki daw ng bahay natin. Ay, thank you, Lord. Di lang ako ang may vision ngayon, dalawa na kami. Tapos pagpasok ko, nandun si Auntie Ganyan, si Manang ganyan. Gumagawa sila lahat ng palaspas, hanggang kisame na yung palaspas.
Ay, thank you, Lord. Ibig sabihin, homecoming, di ko naman inisip yung ano, no? Ang inisip ko, nilagay sa akin ni Lord, meron kaming magiging bisita na pagpupugaya namin. At yung pangpupugay namin hanggang bubong daw, hanggang yung kisame ng first floor. Tapos nakita kita, nagluluto ka dun sa malaking kitchen. Wow, thank you, Lord. Hindi na maliit yung The vision is planted in your heart by the Lord. Lalo na pag kamukha nung asawa ko ang nagka-vision. Thank you, Lord. Talaga yun. Thank you ko na kaagad. He plants the vision and you water the vision by thinking about it, by speaking about it, and number 3, kilusan mo, bagong pagkilos. Minsan po dito tayo nawawala na. We see, we think, we speak, but do we act upon it? Pag sabing bagong pagkilos, your posture change, your position to receive the blessing. Gusto mong mag-abroad, tanong ko, may passport ka? Pag meron, step 1, ayos ka na. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto kong pumunta, kahit man lang sa Singapore, kung wala kang passport. Ngayon pa lang, kumuha ka ng passport, mag-impok ka, 1,200 ata, hindi ko alam. Magpa-passport ka. Gusto mo ng kotse, may driver's license ka. Sister, mag-hire ako ng driver. Sa isa lang, mag-driver's license ka. Mag-aral kang magmaneho. Position yourself for the blessing. Gusto mo ng bahay. Naglilista ka na ba? San ba mura yung gantong sala set, yung mga ganyan? Position yourself for the blessing. Abay, pag ayan na, tsaka ka pa ba maghahanap, saan ka bibili ng sala, ng rep, ng kung ano-ano. Position yourself as if you have it. Sinabi po yun huwag lang tingnan, huwag lang salitain, i-akto mo. Sabi sa Roma 4:19-21, anong ginawa ni Abraham? Hindi siya nanghihina, hindi niya tiningnan yung edad niya at edad ng katawan niya. Hindi niya tiningnan yung edad ng bahay bata ni Sarah. Hindi niya tiningnan ang natural, tiningnan niya ang supernatural na Panginoon na nangako sa kanya na kahit minsan hindi Nabubuhayan po ba ang mga inaasam nyo? Dadating yon. Dadating, sabi ko nga kay Sister Jean, punuin mo ng silya yan. Darating yun. We position ourselves for the blessing. Alam nyo, dito ako tuwang-tuwa doon sa salaysay na to, nung nandun pa ako sa isang church, may mga outreach po. Ang po kasi nila, mas sila sa mga outreaches, sa mga probinsya, sa mga kung ano-ano. They go out by twos. Tapos may outreach sila sa Batangas. Kung nandito kayo, narinig nyo na ito, pero noon ko pa yun na-share. May mag-asawa, ang ina-outreach po nila, hindi sa mararangyang lugar. Doon sa talagang marginalized area. Doon sila pumupunta. May mag-asawa na lang sila. Wala sila talagang kakanin nung gabi na yon. Tapos sabi nung lalaki, ay ikaw ngay mag-ahin at tayo'y kakain. Sabi nung asawa, ay ano kang iaahin? Ay ni isang salop na bigas ay tayo'y wala. Mag-ahim pa? Sabi nung babae. Sabi nung asawang lalaki, basta't ikay mag-ahin at tayo'y kakain. Nag-ahin si babae. Mamaya may kumatok na kapitbahay na may dalang pagkain. Do you want to see that in your life? Mula nung narinig ko yon, I want to see that happening in my life. Maaring yung ama ng tahanan ang may salita from the Lord. Dahil sinabi ng Panginoon, sinabi ni David, sa kanyang katandaan, wala pa siyang nakitang anak ng Diyos na naging hampas lupa.
Yun siguro ang nasa vision, puso nung lalaki. At alam niya, pagkain lang yan, hindi siya pababayaang magutom. And so he was insistent sa asawa niya na mag-ahin. At doon mo makikita ang isang submissive wife. Manong Mother's Day? Aba, kung ako yun, kung wala pa ako dito, hindi mag-aahid. But then you see the submission of the wife. Hindi niya alam baka may word si Lord dun sa asawa. And so she follows. Nakita mo yung hierarchy ng authority? Sa asawang lalaki papunta sa babae, and the blessing of the Lord comes. Ganon po ang Panginoon may hierarchy siya kahit saan. We should know our place, and it came. So, ganon din po tayo. Panghawakan natin, pakinggan natin mabuti ang sinasabi ng Panginoon. At pag sinabi niya na sa tingin mo'y imposible, put your feet on it. Gawin mo. Kasi ang nagsasabi sa iyo, ang may-ari ng buong universe, may-ari ng lahat ng bagay na kaya niyang ibigay sa iyo ang kahit ano. Ano ang kasiguraduhan na makakamtan mo ito? Ang bago nating katayuan. Dahil sa natapos na gawa ni Kristo sa krus. Alam nyo, pakita nga natin yung lumampas ako, no? Kita nyo yan? Are you related to anyone famous? Ganyan ang tao sa mundo Sino ba kadikit mo? Sagit ng isa, I don't want to brag, but I heard Dad calling God his father. Ano siya ni God? Apo siya ni God. Sino si God? Hindi mo na kailangan yung famous, siya na yung lahat. Diba, nung nakita ko to sa Facebook, nga no Lord, yung mga tao tatanong, sino ba ang kaganyan mo? Powerful ba yung kaganyan mo? At dyan ka nila dinajudge. Kung bibigyan ka ng preferential treatment, o gaganyan-ganyanin ka lang. Kahit, kasi ala ka namang kadikit Ala namang sinabi yung mga kakilala mo. Sino ba na sa'yo? Si Kristo, ang Ama, ang Espiritu Santo. May magagawa ba si Duterte? Kahit kaganon ko si Duterte, nasa akin ang trillion God. Wala po akong kay Duterte. Sample lang yung kasi siya ang ating head ngayon Kasi ganon ang mundo Ang takalan, ang basihan, kung pagkakatiwalaan ka, kung bibigyan ka ng oportunidad, ay kung sino ang kakilala mo, kung sino ang bangka mo. Pero tayong mga Kristiyano, huwag kayong matakot doon, because God will make a way even if there seems to be no way. Kasi siya ang nakatira dito. Si Jesus, ang Ama, ang banal na Espiritu. And with that, nothing is impossible. Ang sabi nga, tayo ay kinuha, sinave ng Panginoon mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ano po ang salvation sa Hebreo? Ito po ay Yeshua, pangalan ng Panginoon. At ano po ang ibig sabihin ng salvation? Hindi lang po yun sa tayo ay na-save, kundi tayo ay dineliver. Tayo ay buo. We have wholeness. At sa mga bagay na ito, tayo ay pinananatili, na delivered, na buo, na victorious, at may kalusugan. Yun po ang ibig sabihin ng kaligtasan. Overall. Wala na pong kulang sa inyo. Wala na po tayong dapat ikatakot. Pati ang relasyon natin, inayos niya na. Ang kaligtasan ay si Jesus. At yon ay nasa atin. Ano pa? Mula sa kawalan
tungo sa kasaganaan. He was made poor, so you will be rich. Ito ay sapat sapagkat alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, yung laging kulang sa pera, ito ang gamitin yung verse. Alam ninyo na kahit na mayaman siya, si Jesus, alang-alang sa inyo, sa atin, siya ay naging mahirap. Wala nga siyang saplot nung nasa krus siya. Lahat tinanggal sa kanya. Ito ay upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman. So wala pong anak si Jesus, ang Ama, na salat sa kahit anong bagay. Tayo po ay mayaman sa lahat ng bagay, hindi lang dito. Mayaman tayo sa health, mayaman tayo sa relationship, mayaman tayo sa katalinuhan, wisdom, iba po ang talino sa wisdom, mayaman tayo sa lahat. Kawalan, tungo sa kasaganaan. Paggawa, tungo sa pabor. Alam niyo po, si Adan, ginawa ng Panginoon under His favor, under His grace. Inilagay siya sa isang paraiso na naando na lahat, wala na siyang gagawin. Lalakad lang siya, titingnan niya, kakain siya. Pero dahil sa kasalanan, anong nangyari? Kailangan niyang gumawa, kailangan niyang pagpawisan, kailangan niyang magbanat ng buto. Pero nung dumating si Kristo, inilagay po ulit tayo sa lupa ng pabor, mula sa lupa ng labor. From labor to favor. At alam niyo po, ang pabor ng Panginoon ay nasa inyo. Paano po ninyo alam na nasa inyo ang pabor ng Panginoon? Pag nandun po kayo sa lugar kung saan niya kayo inilagay. Kaya nga po kailangan, lahat ng gagawin natin, bago pa natin gawin, ihingi na natin ang approval ni Lord. Diba sabi, we make the plans, but God makes it successful. Kasi kung yung plano nyo, ang gusto ng Panginoon para sa inyo, nandun po ang pabor niya. Ano po ang pabor niya? Lahat po ng peace. Nandun ang protection, nandun ang provision, nandun ang promotion. Kaya nga po hindi tayo kailangan matakot. May dumating na mas bata. Alam nyo, pinag-seminar kami sa opisina. Ako po pinakamatanda dun sa seminar. Lahat ng kasabay ko siguro katandaan na yung mag-35 years old. Advanced Excel. Nung pong nag-uopisina, alam nila yung Excel. Alam ko lang ang Excel, pero hindi ko alam ang advance. Pag sinabi ng teacher, ganto. Ganyan na sila. Ako nakaganda. Sabi ko sa staff ko, katabi ko, alamin mong lahat turo mo sa akin pagdating sa opisina. Alam nyo yon? Pero, bakit ka nandun? Because the favor of the Lord is in me. Bakit ka nandun? Dahil may plano ang Panginoon para sa akin. Hindi ko alam kung ano yun. But I just go with the flow. Kasi pag yun ang gusto ni Lord, sumabay ka lang sa alon, kid. And you will go places. You have His provision, you have His protection, and you have His promotion. At ang promotion, hindi lang sa pera. Promoted ang health mo, promoted ang talino mo, promoted ang mga bago mong relationships. Whatever you are, whatever you have, whatever blessing you have, huwag nyo ikatakot na i-share. Maging ito'y katalinuhan, maging ito'y pagluluto o recipe, kahit ano, i-share mo yan. Kasi madami pa yan sa pinanggalingan. Bibigyan ka pa ni Lord ng bagong recipe na mas masasarap. Bibigyan ka pa niya ng bagong pagkikitaan. Dahil alam ni Lord that when He blesses you, you become a blessing. So from labor to favor, from sickness
to health, from curses to blessing. Yun po ang ninanais ng Panginoon. Ano ang curses? Yung mabuhay ka sa sarili mong lakas dahil hindi mo alam ang patutunguhan nung ginagawa mo. Ano po ang blessing? Yung mabuhay ka ng ayon sa nais niya para sa'yo. Dahil alam mo, dadaling ka ng Panginoon sa higit pa. Sabi nga ng Panginoon, ano ang binigyan niya ng description ang promised land sa Deuteronomy? Diba dinescribe niya yon as a land flowing with milk and honey? Abay, masasarap yun. At anong sabi niya doon? You will live in cities you did not build. Harvest from trees you did not plant. Get water from wells you did not dig. Yun po ang favor ng Panginoon. At yun, nalalaan sa ating lahat na hindi bumibitiw kailanman sa pangako niya. Ang sabi po sa Efeso 3:20, ang sabi po dyan, do not limit God. Think big and ask big because you have a big God. Siya ay makakagawa ng pinakahigit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Siya lang ang makagagawa ng higit sa iniisip natin. Ano iniisip mo? Ano hinihingi mo sa Kanya? Higit pa doon. Ibibigay niya beyond your wildest dream. Pero anong sabi? Sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ano po yung kapangyarihang gumagawa sa atin? Yun po yung level of expectation natin. Binigay niya lahat. Ginawa niya lahat. Higit pa sa kailangan mo. Pero nag-e-expect ka ba na magaganap sa iyo to? O pag lumampas na sa lamang taon, gi-give up mo na? Depende sa power na nasa atin, working in us. At yun po ang expectation. Ano po yung sinabi ni Haring David? Nung punong-puno na siya ng problema, sabi niya, ako sana'y nanlupaypay, kundi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Sana daw nanghina na siya, kundi siya nang hawak sa Panginoon, that he will see things happening in the land of the living. Kaya sabi niya, mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Ang gusto po ng demonyo, mawala yung pag-asa na yan. Mamatay ang mga iniintay natin. Kaya lahat ng negative, lahat ng asiwa sa inaasahan natin, ipakikita, ipadarama niya sa'yo. Pero anong sabi? Mag-antay, magpalakas, magdalang tapang, be courageous, at umasa. Dahil ang sagot niya sa lahat ng iyong panalangin ay yes. Amen po ba? Expect God to strengthen us. Expect the Holy Spirit to guide us. And expect Christ Jesus to work through us. Di naman po tayo yung gumagawa ng kabutihan eh. Di naman po ako yung nagsasalita eh. Ang Panginoong Hesukristo working through us. Kailangan lang po, available ka. Napalakasin ka ng Panginoon. Naantayin mo ang gabay ng Espiritu Santo. At antayin mo ang gawa ng kabutihan ni Hesukristo sa buhay mo. God wants to put the limits off. Gusto ng Ama na alisin ang limitasyon sa pagpapala.
Kung minsan, anong gusto mo? Pwede na yung 80 square meter na bahay. Tapos pag binigyan ka, ang liit naman. Hingin mo na yung gusto mo sa gusto mo. Bakit ka nahihiya? Kasi sabi ng tao, Sus Mariosep naman, napaka-greedy mo naman kung makahingi ka sa Diyos. Ikaw naman, puro ka na hingi. Ano ba ginagawa ng anak? Tanong ko nga. Hinging baon, hinging ganyan, hinging ganon. Ano ba tayo? Anak, gusto ng ama pag humihingi ka, dahil pag na-receive mo, anong ginagawa mo? Thank you, Lord. Praise and glory to you, Lord. Nagtetestimonya ka pa. Sino napapalwalhatian? Ang Panginoon. And so the Lord wants you to ask big, so He will give big, and you will give a witness, a big witnessing for the Lord. Raise the level of expectation. Alam nyo, may isang pangako ang Lord sa akin sa church na ito. At yung pangako na yon 2008 pa. But I will know, I will see it in the days of the living. Ang hina ng amen nyo. Makikita ko yon. Amen. This is a living church. And a living church grows. Kahit nakikita ko na bakante yan, there are souls meant for those seats. And a lot more souls standing behind. Tinitingnan lang ni Lord ang puso natin. Are you seeing things? Are you speaking things? Are you working in things? Yun po ang susi sa pagtanggap ng lahit ng ating pangangailangan. Raise your level of expectation to a breakthrough level. Alam nyo, tiningnan ko, Lord, ano ba yung breakthrough level? Expect and see yourself living through breakthroughs. Pag breakthrough po, wala. Lahat ng sangga dyan, kaya kong talunin. At mapupuntahan ko yung aking ipinalangin. Amen. Alam ko po lahat tayo may pananalangin. May pinananalangin, may iniintay. Pero alam nyo sa oras na ito, nakita na niya, hindi nyo pa sinasabi. Narinig na niya, wala pa kayong sinasabi. At kakausapin niya kayo kung paano nyo matatanggap yon. Pag kinausap niya kayo, tumalima kayo, sumunod kayo sa sasabihin niya. Isa lang naman po ang sasabihin niyang utos Believe in me that I am the God who is a rewarder of those who believe. Siguro po kanina nagtaka kayo, wala tayong love offering. Ngayon po natin gagawin yan. Alam niyo po, ang pagbibigay sa Panginoon ay isang act of worship. May natanggap ka, wala kang natanggap, we worship the Lord. Pero alam nyo, hindi pwedeng wala kayong natanggap. Yung buhay kayo at nakaupo kayo ngayon dito, nakatanggap po kayo kaninang umaga ng isang araw pa para mabuhay sa kanyang pagmamahal. At sabi nga po natin, when we are blessed, we become a blessing. And as we become a blessing, the more He will bless us. At ang sabi din po, paano gagalaw ang katawan ni Kristo? Dito po sa lupa, pera ang kailangan para gumalaw. Ito po ang kailangan ng ating simbahan para marami pa pong marating na mga kaluluwa. Minsan po sasabihin natin, ano ba naman, 20 pesos lang ang ilalaman ng envelope ko? Di pa ba nyo nabalitaan yung milagro nung 2 isda at 5 loaves? O baliktad ba? Itinaas
Itaas niya sa Panginoon. Bless it, Father God. At kumain ang 5,000. Hindi po niya tinitingnan ang laman ng envelope niyo. Ang tinitingnan niya ang puso niyo nung iniligay niyo yung laman. Panginoon, nilalagay ko to ng may kagalakan. Sana nga po mas malaki pa ang mailagay ko eh. Pero ito pa lang po ang kaya ko ngayon. But I give you thanks, Panginoon. Kahit magkano ito may nailagay ako. Kadali-dali naman po niyong paramihin ito pag nilagay ko sa basket. Kadali-dali naman pong pag nabilang nila, kahit ano pang nabilang nila, ay mapalawak niyo ang purchasing power ng perang yaon. It all starts with your faith and your love for your church. Lord, I just thank you for today. I thank you for working through me. I thank you for this church, your church, Father God. And I thank you, you will take us places, Panginoon. I thank you, Lord God, that we will see this church burst to the brims, Panginoon. For your gospel, the true gospel of grace will be taught in this church. I thank you, Lord, that your grace abounds in the lives of all its members, all the relatives of its members. Lord, that all its members are healed, are protected, are prosperous, and as they prosper, they become a blessing to this church. I thank you, Lord, that as your gospel of truth is preached, you will send in the souls you want to be saved. I thank you, Lord, for the music ministry. I thank you, Lord, for the children's church. I thank you, Lord, for the ushering. I thank you, Lord, for the teachers. Most of all, I thank you, Lord, for your anointing in each of these ministries, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa presensya mo sa umagang ito at sa service mamaya sa Ingles. We just give you all the thanks and all the praises. And we bring back to you this offering of praise. Bless the hands that has given. Bless the hands that are still to give. Bless everybody, Father. Fill us with your wisdom that as we go out to the mission field, we will be able to share your goodness to others. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa pag-iingat mo. And I thank you, Lord, lahat ng inaasam namin, we will see it happen in the land of the living. And you will make it soon, Father God. And all our families will praise you, will worship you, will work for you, Father. Lord, lahat po ng matatanda naming mga kasama, nanay ko, si Tita Fe, si Tita Zeni, Tita Gli, Tita Nenet, Tito Ben, lahat po ng mga may edad na tumanda na nagsaserve sa inyo. Grant them joy, grant them peace, fill their hearts with love, grant them fulfillment, Father God. That they still have a use to your body. Maraming salamat, Panginoon. We just offer you our thanksgiving. Bless it, Father God. Multiply it, Father God, that it will answer the need of our church. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord.